Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanes. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, timbog na ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group Regional Anti-Cybercrime Unit 3 ang isang lalaki dahil sa pagbebenta umano nito ng mga abortion pills online. Ito ay matapos kumagat ang naturang sospek sa pain ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagpakilala pang isang doktor. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Sa joint operation na ikinasahan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 o RACO 3, Manila District Anti-Cybercrime Team o MDAC at Manila Police District Station 11 sa 999 Shopping Mall sa Binondo, Manila. Nitong ika-18 ng Setyembre taong kasalukuyan, arestado ang isang lalaki na kinilala bilang si alias Eric, 29 anyos na suspect sa pagbebenta ng abortion pills. Ayon sa ulat ng RACO 3, Agosto ika-14 nitong taon nang mabiston ng cyber patroller ng RACO 3 ang umano'y nagbebenta ng abortion pills sa Facebook. Dito na nagsimulang i-engage ng RACO 3 ang suspect na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Pansamantalang nasa kustodiya ng Manila Police District ang suspect na nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9711 o Food and Drugs Administration Act of 2009, kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artezuela, watching over you on cyberspace. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Samantala, arestado rin ng mga otoridad ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Magbabalita dyan si Patrolwoman Arzan Joy Uwalog. Kasong paglabag ng anti-carnapping law ang haharapin ng isang lalaki na nagngangalang si alias Alamar, 30 anyos at walang asawa, na residente naman ng Barangay Plainview, Mandaluyong City, nang isinagawa ng pinagsanib pwersang warrant and subpoena section
ng Mandaluyong City Police Station at ng 2nd Mobile Force Company, RMFB and CRPO ang pagserbisyo ng warrant of arrest laban sa nasabing akusado na kinilala rin bilang top 5 most wanted person station level. Ang nasabing individual ay nahaharap sa kasong Violation of Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act na may rekomendang piyansang 300,000 pesos na inihain ng Regional Trial Court Branch 211 Mandaluyong City dated September 11, 2023. Kasalukuyang ang akusado ay nasa kustodiya ng Norsagaray Municipal Police Station para sa komisyon ng kanyang nakaraang pagkakasala ng estafa. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Samantala, isang estudyante naman ang arestado sa isang checkpoint sa Barangay New Iloilo, Tantangan, South Cotabato dahil sa paglabag nito sa COMELEC gun ban. Muling magbabalik para sa balitang yan na si Kerwin J. Medellin. Arestado ang isang 24 anyos na estudyante dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban sa Tantangan, South Cotabato. Sa report ng Tantangan Municipal Police Station, nahulihan ng baril at mga bala ang kinilalang suspect na si alias Eric sa Barangay New Iloilo, Tantangan, South Cotabato bandang alas 5 ng hapon noong ika-19 ng Setyembre taong kasalukuyan. Nakita sa loob ng sasakyan ng suspect ang isang unit ng caliber 9mm pistol na may kasamang magasin at 5 bala. Nabigo ang suspect na magpakita ng mga kaukulang dokumento kaya't agad itong inaresto ng otoridad para sa kasong paglabag sa COMELEC gun ban at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bunsod nito, patuloy naman ang panawagan ng PNP sa publiko na ganap na makipagtulungan sa ipinatutupad na election gun ban at iwasang magdala ng mga baril at nakakamatay na armas dahil ang pulisya ay mananatiling nakatuon sa pagtiyak ng panuntunan ng batas para sa mas maayos at ligtas na barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Samantala, patuloy naman ang pagpapaigting ng buong BISDAC Caps sa kanilang AAA program, ang ABLE, Active at Allied. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Edmerson Llapitan. Patuloy pang pinaigting ng buong Police Region Office 7 sa pangunguna ni Police Brigadier General Anthony A. Abrin, Regional Director, ang AAA program nito na nakaangkla sa kasalukuyang 5 focus agenda ng pambansang pulisya. Ang AAA program na may kahulugang ABLE, Active at Allied ang flagship program ni Police Brigadier General Abrin na isinulong upang mas mapagtibay at magampanan ng maayos ang tungkulin ng bawat kapulisan sa buong Central Visayas. Sa ilalim ng ABLE program, tinutukan ng himpilan ang pagpapatupad ng karampatang pagsasanay ng bawat miyembro nito kabilang na ang personnel moral and welfare activities. Sa Active program, tinutukan ang patuloy na pagpapaigting ng iba't ibang operasyon laban sa lahat ng uri ng krimen, partikular na sa iligal na droga at pagpapatupad ng batas. Habang sa Allied program, sinisiguro ng himpilan ang maayos na ugnayan ng pulisya at mamamayan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang mga stakeholders at non-government agencies. Kabilang sa mga ipinapatupad na best practices ng Pro-7 alinsunod sa AAA program, partikular na sa community engagement ang panginabuhian alang sa kababayan, Project Aga, Project Bogo, Project Hawas, Project Plangga at iba pa. Samantala, muling pinaalalahanan ni Police Brigadier General Abrin ang lahat ng kapulisan sa rehiyon na isa puso ang sinumpang tungkulin at pakakatandaan ang mga taglay na Back to Basic at Service with a Smile. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Llapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Llapitan. Samantala, sa iba pang balita, isa sa mga suspect ng shooting incident sa Pasay City ang naaresto ng Southern Police District sa Las Piñas City. Patrolwoman Mary Tony Veva sa report.
Sa naganap na shooting incident noong September 10 sa isang babae ay naaresto na ang isa sa sospek matapos umanong magyabang sa nagawa nitong krimen noong linggo lamang pasado alas 9 ng gabi sa Las Piñas City. Mula sa video ng CCTV ay kita na sumablay ang unang putok ng baril sa babae pero hindi pinalampas ng mga sospek ang pagkakataon kaya binunot ng driver ang isa pang baril at pinaulanan ng 3 bala sa tiyan ng biktima na nagresulta sa pagkamatay nito. At dahil sa walang humpay na pagsasagawa ng follow-up investigation ay nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad hinggil sa kinaroroonan ng mga sospek. Isang maikling habulan ang naganap at nagresulta sa pagka-aresto kay Joshua Albior, 25 anyos, residente ng San Antonio Valley, Las Piñas City. Sila daw yung involved yung sa pagpatay sa alias Erica dito sa Pasay. Kaya nung nakakuha tayo ng mga information regarding that, agad tayo nagsagawa ng follow-up. Actually, continuous follow-up naman ito. Hindi po tumigil ang mga kapulisan ng ating Pasay para makakuha ng lead or ma-arresto itong mga suspect natin. Mula naman sa CCTV footages ay nakilala ang kasama nitong si AKA Albert Puermo na patuloy pa ring pinaghahanap. Itinatanggi naman ng nahuling suspect na hindi siya ang nasa likod ng pagpatay, na alam niya lang ang buong plano, ngunit hindi kumbinsido ang pulisya. Ang motibo sa likod ng pamamaril ay paghihiganti matapos nakawan ng biktima ng gamit at hindi pumayag na makipagtalik sa sospek na si alias Puermo. Kasong murder ang nakabinbin sa sospek habang patuloy pa rin ang pagtugis ng mga otoridad sa isa pa nitong kasama. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Samantala, feeding program naman ang nahatid ng mga Cagayano Cups kasama ang My Brother's Keeper Life Coaches para sa mga mag-aaral ng Palwa Integrated School sa lungsod ng Tuguegarao. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Raymart Paul Almondia. 600 mga mag-aaral ang nakinabang sa isinagawang feeding activity ng Cagayano Cups sa pamumuno ni Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. Kaakibat ang My Brother's Keeper Life Coaches sa pangunguna naman ni Pastor Danny Punay, Regional Coordinator kasama ang PNP Tuguegarao. Kita ang ngiti at saya sa mga mukha ng mga batang mag-aaral ng Palwa Integrated School sa Palwa Sur, lungsod ng Tuguegarao City dahil sa pagbisita ng nabanggit na pangkat. Ayon kay Pastor Punay, panata ang kanyang grupo sa pagsasagawa ng feeding activity sa mga eskwelahan at maging sa mga AGTA community. Masarap magbahagi ng mga salita ng Diyos sa mga batang musmus kasi wala pa silang alam na karahasan. Kailangan nila ng tamang patnubay at iyon ang magiging papel natin sa mga batang ating binibisita. Dagdag nito. Sa naging mensahe ni Provincial Director Gorospe Jr., hinikayat nito ang publiko lalong-lalo na ang mga bata na natulungan ang Cagayano Cups at MBKLC na ipalaganap ang mabubuting asal para sa mas mapayapa at matatag na pamayanan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Samantala, 2 miyembro naman ng New People's Army ang sumuko sa mga tauhan ng 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Yan ay bunga ng mga programang hatid ng pamahalaan katuwang ang PNP at AFP para sa kanilang pagbabagong buhay. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Nerwin J. Medellin. Dahil sa mas pinaigting na kampanya kontra insurensiya ng 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company ay tuluyan ng sumuko sa kanila ang 2 miyembro ng New People's Army o NPA noong ika-17 nitong buwan ng Setyembre. Kinilala ang 2 sumuko na sina alias Joseph, alias Big Boy na dating miyembro ng Guerrilla Front Taguma Far South Mindanao Region at pawang residente ng Barangay Aplec, Tibuli, South Cotabato. Kasabay ng pagsuko ng 2 ay ang pag-turnover ng isang 9mm Uzi na walang serial number at isang unit ng granada. Dahil rito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa natitirpang miyembro ng NPA na magbalik loob upang makapiling ang kanilang sariling pamilya
at magsimulang muli malayo sa anumang uri ng gulo at karahasan na dala ng maling ideolohiya. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Medelin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Medelin. Sa iba pang aktibidad ng pambansang pulisya, matagumpay na nagsipagtapos sa Integrated Planning Course on Incident Command System ang mga miyembro ng PNP Aviation Security Group. Tunghayan yan kay Patrolman Marjorie Fernandez. Matagumpay na nagsipagtapos ang 3 tauhan ng PNP Aviation Security Group kasama ang mga miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management mula sa iba't ibang bayan at probinsya sa Region 4B Mimaropa sa isinagawang Integrated Planning Course on Incident Command System noong nakaraang linggo na ginanap sa Madison 101 Hotel Tower sa Quezon City. Masusing pinag-aralan at isinapuso ng bawat kalahok ang mga bagong konseptong kanilang natutunan at best practices na ibinahagi ng mga instructor at facilitator na pwede nilang gamitin sa kanilang bayan o probinsya upang mapagplanuhan ang lahat ng mga hakbangin na kanilang gagawin para makaiwas at maibsan ang masamang dulot ng mga kalamidad at sakuna. Tinatayang 39 na kalahok ang matagumpay na nagtapos at ngayon ay kwalipikado sa mas mataas na kurso ng ICS o ang Position Course on Incident Command System. Ang naturang pagsasanay ay inisyatibo ng Office of Civil Defense ng Mimaropa sa ilalim ng pamumuno ng Regional Director at Chairperson ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Mimaropa na si Director Eugene G. Cabrera. Ang Incident Command System o ICS ay naglalayong mapalaganap ang sistematikong konsepto para sa pamamahala sa lahat ng uri ng insidente na maaaring gamitin ng DRRM Council sa lahat ng antas. Ito rin ang magiging gabay nila sa pagtugon sa mga kalamidad at sakuna, kabilang ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sektor sa lipunan. Ang ICS ay napakahalaga sapagkat napagsasama-sama nito ang iba't ibang uri ng pamamaraan upang tugunan ang isang insidente o di kaya mapigilan ang kaganapan nito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalong-lalo na during sa mga major event natin, kailangan ini-implement po natin ang ICS. Isa pa po, yung sa ating mga disaster response, gumagamit din po tayo dyan upang maayos po natin or mailatag po natin na maigi kung paano po natin gagamitin yung mga resources ng ating ahensya. Inaasahan na sa susunod na linggo ay isasagawa ang Level 3 ng ICS o ang Position Course on Incident Command System. At mula dito sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Marjorie Fernandez, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Fernandez. Samantala, 18 miyembro naman ng manggagawang bukid ang nagbalik loob sa mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Nueva Ecija PNP sa Llanera, Nueva Ecija. Ang detalye ng balita mula kay Corporal Giselle Rivera. Binawi ang suporta ng 18 miyembro ng manggagawang bukid sa mga komunistang teroristang grupo at nagbalik loob sa 2nd PMFC Nueva Ecija PNP na kung saan ginanap sa Barangay Mabini, Llanera, Nueva Ecija. Matagumpay ang naturang pagbabalik loob na pinamunuan ni Police Major Brian Christopher Baybayan, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Ayon sa ulat ng mga otoridad, voluntaryong nagbalik loob sa kanilang himpilan at ipinangako ng mga ito ang pagtalikod sa mga maling gawain ng makakaliwang grupo. Kaya naman dito na lumagda at nanumpa ng oath of allegiance to the government ang mga nagbalik loob sa pamahalaan na nagpapatunay sa kanilang katapatan at magbabagong buhay. Samantala, nag-abot ng tulong ang mga pulisya sa mga kababayan nating nagbalik loob na kung saan kaugnay sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na programa ng ating gobyerno. Pahayag naman ng 2nd PMFC Nueva Ecija PNP para sa serbisyong nagkakaisa ay kanilang hinihikayat ang kanilang nasasakupan sa pagpapaigting laban sa insurhensya at terorismo. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Maraming salamat, Corporal Rivera. Sa wakas ay natuldukan na ang naging pagdurusa ng isang menor de edad na dalagita. Ito ay matapos mahuli ng mga otoridad ang ama nitong nanggahasa sa kanya sa Santa Barbara, Iloilo. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Irene de Guzman. Nawakasan na ang kilabot na dinaranas ng isang dalagitang si Marie, hindi niya tunay na pangalan, na residente ng Orion, Bataan. Dahil sa isinagawang manhunt operation ng magkasamang PNP Anti-Kidnapping Group at Santa Barbara Municipal Police Station, timbog ang isang 42 anyos na lalaki sa bayan ng Pilar, Bataan, itong ika-14 ng Setyembre taong kasalukuyan, bandang 2:00 ng hapon. Ang suspect ay kinilalang si Roel Sumudivilla, residente ng Barangay General Lim, Orion, Bataan, na siyang tatay ng biktimang si Marie. Naaresto ang suspect sa di umanong panghahalay ng sariling anak na nooy 16 anyos pa lamang. Matapos ang insidente ay nagtago na ang suspect upang takasan ang pananagutan sa batas. Rape with carnal knowledge in relation to RA 7610 naman ang kasong kinakaharap ngayon ni Sumudivilla sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Honorable Judge Globert J. Hustalero ng RTC Branch 6 Judicial Region, Bonifacio Drive, Iloilo. Sa ngayon, pansamantalang nakapiit sa kustodiyan ng PNP Anti-Kidnapping Group si Sumudivilla habang inihahanda ang kaukulang dokumento. Mula sa himpilan ng Anti-Kidnapping Group na may agarang kilos at gawa, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Irene de Guzman, para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Guzman. Samantala, isang outreach program naman ang isinagawa ng pamunuan ng Highway Patrol Group o HPG Mimaropa para sa mga kababayan nating katutubo sa kanayunan ng Barangay Burbuli, Baco Oriental, Mindoro. Ibabahagi yan sa atin ni Kapianan Patrolman Mark Roland Feliciano. Serbisyong may puso at malasakit na mula sa serbisyong nagkakaisa ang tampok ng Highway Patrol Group sa isinagawang outreach program ng Regional Highway Patrol Unit Mimaropa sa kanayunan ng Barangay Burburi, Baco Oriental, Mindoro nitong 15 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Pinangunahan ito ng hepe ng HPG Mimaropa na si Police Colonel Ani Yu Mangilin at sa pakikipag-ugnayan sa kapitan ng Barangay Burburi na si Mr. Virgilio Atienza. Kami po na bumubuo ng sangguniang barangay ng Burbuli ay taos-puso nagpapasalamat sa ating mga taga-HPG sa pangunguna po ni Ma'am Police Colonel Ani Yu Mangilin sa kanyang mga kasamang HPG. Hindi lang po ito ngayon nangyari at sila po ay nakadalawang beses na dito sa aming barangay. Sa mga kanila po na pinagkaloob sa amin, sa aming mga katutubo, mga minority na pagkain, damit at mga tsinelas at mga laruan. Maraming salamat po sa HPG na nagbigay ng tulong sa ating mga katutubo. Ito po ay malaking tulong para sa kanila. Sa pamamagitan po ng HPG ay kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyo. Umabot sa 202 mga katutubong kababayan natin ang napamahagi na ng mga regalong dala ng Highway Patrol Group gaya ng food packs, tsinelas, damit, laruan at gamot na siyang malaking tulong sa mga kababayan natin sa nasabing barangay. Sama-sama at tulong-tulong ang mga tauhan ng HPG Mimaropa sa pagdadala ng mga nasabing regalong handog sa ating mga kababayan na di alintana ang layo, ang init at pagod man, madala lamang ang mga regalong ito. Nag-uumapaw ang saya at kagalakan na bakas sa mukha ng ating mga kababayan sa pagmamahal at malasakit na ipinadama ng HPG sa kanila. Lalo ang mga batang napakasarap pagmasdan na tuwang-tuwang tanggapin ang mga biyayang handog ng ating kapulisan. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, maipapadama natin sa ating mga kababayang katutubo ang nag-uumapaw na malasakit at pagmamahal ng mga kapulisan na handang suungin ng layo,
pagod o init man ang araw makapagdala lang ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Ang kasiyahang dulot nito ay di matutumbasan ng kahit anumang bagay. Muli, kami ang Highway Patrol Group ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong may puso na mula sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan sa pamayanan, naglagay at nagkabit ng mga hose at faucet ang mga tauhan ng 123 Special Action Company Revitalized Police sa Barangay Team na malaking tulong sa mga kabahayan ng Barangay Mahanod, Matuginaw, Samar. Nakibalita dyan si Patrolwoman Winori Kayna Balisong. Nagsagawa ng paglalagay ng hose at faucet sa bawat kabahayan ang 123rd Special Action Company RPSB team ng 12th Special Action Battalion kasama si Honorable Merlin D. Ogacho, punong barangay at mga residente ng Barangay Mahanod, Matuginaw, Samar. Ang paglalagay ng mga hose at faucet ay naging posible sa pamamagitan ng Quick Impact Project ng 123rd Special Action Company RPSB Team at Area Police Command Visayas. Ang proyekto ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang buhay ng mga mamamayan sa malalayong lugar. Laking pasasalamat naman ang ipinapaabot ng mga residente ng Barangay Mahanod dahil dito ay mas madali at mas maginhawa ang kanilang buhay. May access na sila sa malinis na tubig at hindi na nila kailangang kumuha pa ng tubig mula sa mga malalayong lugar. Ang PNP staff ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa komunidad upang mapabuti ang kanilang buhay at lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng ginhawa at mahusay na sistema ng supply ng tubig na mahalaga para sa mga residente ng nasabing barangay. Dagdag pa, ang proyektong ito ay lilikha ng isang pangmatagalang positibong epekto sa komunidad na maaaring hadlangan ang recruitment o negatibong propaganda ng mga CTGs at NPA laban sa gobyerno. Mula sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maaasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Winori Kayna Balisong, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balisong. Sa iba pang balita, isang government internship program naman ang isinagawa sa loob ng Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Yan ang sinubaybayan ni Corporal Chini Joy Encartado. Maraming salamat po, serbisyong nagkakaisa. Bilang susunod na henerasyon ng mga mamumuno sa gobyerno, ang kapulisan ng NCRPO sa pangunguna ni Police Brigadier General Jose Melencio C. Nartates Jr., Regional Director NCR, katuwang ang DOLE, ay nagsagawa ng government internship program sa 45 aplikante ng iba't ibang distrito ng NCR na ginanap sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Ang program ng DOLE na government internship program ay nagbibigay ng 3 hanggang 6 na buwang internship para sa mga nagtapos ng high school, technical vocational o kolehiyo na gustong ituloy ang serbisyong publiko sa lokal o pambansang pamahalaan. Sa ngalan po ng pamunuan po ng Department of Labor National Capital Region sa pamumuno po ni Attorney Sara Buena Merasol, ang aming Regional Director, kami po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng PNP-NCR and partnering po sa ating DOLE GIP program in providing opportunity to demonstrate their talents and skills in the field of public service sa ating pong mga interns. Nagpapasalamat po kami at sana po talagang ma-incorporate natin yung peace at yung core functions po or yung core mandate natin bilang Pilipino sa ating pong programa. It's a breath of fresh air po na talagang na-incorporate po yung mga visions na iyon sa implementation po ng DOLE GIP internship program. We look forward po to more beneficiaries and more collaborations with PNP. Maraming salamat po. Kaya naman ang kapulisan ng NCRPO ay muling nagsagawa ng community engagement through peace na kung saan kaisa ang DOLE sa pagbibigay ng trabaho para sa mga kabataan.
Nagpapasalamat po ako sa programa ni Senator Amy Marcos na GIP or Government Internship Program. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mailabas yung talent and skills namin pagdating po sa PNP organization na magiging workplace po namin. Maraming salamat po sa inyo sa pinagkaloob niyo po na trabaho para sa amin. Ang buong kapulisan ng NCRPO ay patuloy na magsasagawa ng serbisyong nagkakaisa upang masigurong maihatid ang mga serbisyong dekalidad para sa mga taong bayan. Tatak Bayaning Pulis, Tatak NCRPO. Mula dito sa NCRPO, ako ang inyong Police News Correspondent, Police Corporal Chini Joy T. Encartado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Encartado. Samantala, isang gift-giving activity naman ang isinagawa ng mga tauhan ng 2nd Apayao Provincial Mobile Force Company para sa mga residente ng kanilang nasasakupan. Nakisa dyan si Patrolman Rafin Jude Suaya. Nagsagawa ng gift-giving activity ang mga tauhan ng 2nd Apayao Provincial Mobile Force Company sa Barangay Puguin, Conor, Apayao, nito lamang ika-18 araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Captain Benefredo Mico Jr. para sa dalawang napili nilang karapat-dapat na benepisyaryo na kanilang nahandugan ng canned goods, noodles, asin, asukal, mga itlog, bigas at mga sabon. Ito ay kaugnay sa best practice ng 2nd Apayao PMFC na may temang buhay ay gawing masaya, pagtulong sa kapwa ay isagawa na naglalayong makamit ang kaayusan at kapayapaan sa buong nasasakupan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at paghatid ng serbisyo lalo na sa mga higit na nangangailangan. Mula dito sa Camp Major Bado Dangwal at Trinidad Benguet, ako po ang inyong PNN Correspondent Patrolman Rafin Jude Suaya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Suaya. Samantala, sa iba pang balita, 2 businessman at isang online seller ang timbog ng mga tauhan ng Southern Police District dahil sa iligal na pagsusugal. Ang ulat mula kay Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Timbog ang 3 individual matapos magkasa ng anti-criminality operation at Oplan Galugad kaugnay sa anti-illegal gambling ang Las Piñas City Police Station sa Tramo Street, Barangay Zapote, Las Piñas City alas 12:30 nitong araw lamang. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Manuel, 42 anyos, isang businessman, alias Sonny, 50 anyos na isa ring businessman at ang online seller na si alias Maria, 19 anyos. Naaresto sila matapos maaktuhan ng mga pulisya ng Zapote Substation na nagsusugalan ng iligal at nakumpiska sa kanila ang mga perang pangsugal na nasa iba't ibang denominasyon na aabot sa halagang 16,029 pesos at isang deck ng baraha. Nahaharap ngayon ng 3 sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 ang anti-illegal gambling. Nakakulong ngayon sila sa custodial facility ng Las Piñas City Police Station. Mula dito sa Southern Police District, ako inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Samantala, isang kilalang organizer at instructor naman ng Communist Terrorist Group o CTG ang tuluyan ng sumuko sa mga kapulisan ng Rizal. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman Luvimir Julian. Ang mga tauhan ng 404A Maneuver Company sa pangunguna ni Police Captain Eric Paul M. Mersin, OIC, kasama ang Advisory Council na kinakatawan ni Engineer Len Martiliana. Police Lieutenant Jerickson Cabalonga, Assistant Company Commander ng 34th SAC, 3rd Sub at Police Captain Omar Hondrade, Area Supervisor. RIU 4A ang nagpadali sa pagsuko ni Ka-Aida, na halos 50 taong naglilingkod at naging miyembro ng mga iba't ibang mga sektor na kasangkot sa mga komunistang teroristang grupo. Siya ay isang kilalang organizer at isang instructor sa communist group na tumulong sa recruitment ng mga miyembro nito dahil sa kanyang katayuan sa grupong komunista. Ang kanyang desisyon na sumuko ay isang hakbang tungo sa pagkamit ng tunay na kapayapaan sa lalawigan ng Rizal. Kasabay ng kanyang desisyon na sumuko, ibinalik din niya ang mga iba't ibang dokumentong ginagamit ng mga makaliwang grupo at isang shotgun. Sa pagtatapos ng programa, ang mga tauhan kasama ang Advisory Council ay nagbigay ng paunang halaga ng 6,000
siopaw business package at 2 sako ng bigas kay Ka-Aida para makapagsimula siya ng negosyong makapagtaguyod ng kanyang pamilya. Ang aktibidad na ito ay nagsisilbing halimbawa sa walang humpay na kampanya ng 404A Maneuver Company sa pagwawakas ng lokal na komunistang armadong labanan kasama ang mga stakeholder. Panigurado, hindi masasayang ang tiwala na ibinigay sa atin at sa tulong ng ating mga dating rebelde at komunidad. Makakamit ang tunay na kapayapaan. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Samantala, nagpamalas naman ng mabilisang pagresponde sa isang naganap na aksidente ang mga tauhan ng PNP Special Action Force mula sa 1st Special Action Battalion sa Agusan del Norte. Yan ang balitang inalam ni Patrolwoman Jerry May Safawil. Dako naman tayo sa ating balitang good deeds. Isang aksidente ang agarang nirespondihan at binigyan ng tulong ng ating mga tagaligtas mula sa 15th Special Action Company, 1st Special Action Battalion. Habang tinatahak ang kahabaan ng Purok 7, Barangay Curva, Santiago, Agusan del Norte, ay isang aksidente ang naganap. Ang lulan at driver ng mismong sasakyan ay kinilalang si Suzette M. Tablada na nooy patungo sana sa palengke nang biglang may bumulusok na motor sa kanyang likuran. Agad naman itong tinulungan at binigyang paunang lunas ng mga rumisponde at naitakbo sa Cabadbaran City Medical Hospital para masuri ng mga doktor. Kasalukuyang nasa hospital na ang nasabing pasyente at nasa maayos na itong kondisyon. Mula sa Special Action Force ang tahanan ng inyong tagaligtas, inyong maasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jerry May Safawil, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Safawil. Samantala, isang unity walk at peace covenant signing naman ang isinagawa para sa mapayapa at ligtas na barangay at sangguniang kabataan election 2023 sa Mandaue City, Cebu. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Edmerson Lapitan. Matagumpay at naging makabuluhan ang sinagawang Unity Walk at Peace Covenant signing para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 na ginanap sa Comelec Mandaue Andres Soriano Avenue, Barangay Sentro, Mandaue City, Cebu nito lamang Miyerkules. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Maribel Gitiga, Acting City Director ng Mandaue City Police Office, sa pakikipag-ugnayan sa Commission on Election katuwang ang iba't ibang sangay ng pamahalaan kabilang na ang DILG Mandaue City, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management Penology. Sa panimula ng naturang aktibidad, isinagawa ang Unity Walk na nagmula sa opisinang Comelec ng Mandaue City patungo the National Shrine of St. Joseph Parish Church kung saan nagkaroon ng Holy Mass at sinundan naman ang paglagda ng lahat ng mga kalahok sa Integrity Pledge na siyang naging sentro ng nasabing programa. Kugnay dito, tiniyak naman ni Police Colonel Gitigan na mananatiling non-partisan ang buong kapulisan ng lungsod at patuloy na magbibigay ng serbisyong pangseguridad para sa maayos at ligtas na halalan. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Samantala, timbog naman ng mga otoridad sa Mandaluyong City ang isang most wanted person dahil sa kaso nitong direct assault at illegal possession of bladed, pointed, or blunt weapons. Patrolwoman Arzan Joy Walog sa report. Naaresto sa Maysilo Circle, Barangay Plainview, Mandaluyong City, ang isang individual na nagngangalang si alias Rolando, 40 anyos, isang construction worker, at kasalukuyan namang nakatira sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Siya ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag ng Batas Pambansa bilang ika-6 o ang illegal possession of bladed, pointed, or blunt weapons na may piyansang 6,000 pesos at ng Article 148 ng Revised Penal Code o ang direct assault na may kaukulang piyansa namang 36,000 pesos na inihain ng Municipal Trial Court in Cities, 5th Judicial Region, Branch 1, Sorsogon City, na nilagdaan naman ni Honorable Michael Almodovar Balmaceda, Executive Judge, dated June 20, 2022.
Ito ay matagumpay na inaksyonan ng Warrant and Subpoena Section ng Mandaluyong Police Station kasama ang 2nd Mobile Force Company forward base ng NCRPO. Kasalukuyan namang nasa kustodiya na ng Mandaluyong City Police Station ang akusado para sa tamang disposisyon. Mula sa tanggapan ng RMFB NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Samantala, matagumpay naman na nasagip ng mga tauhan ng PNP Special Action Force ang mahigit 100 biktima ng human trafficking. Nakatutok dyan sa balitang yan si Patrolwoman Janine Dais Palasi. Naging matagumpay ang joint operation na isinagawa ng 7th Special Action Battalion PNP SAF kasama ang Ministry of Social Services and Development BARM Sulu, Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas upang iligtas ang 123 na biktima ng human trafficking na nagmula sa iba't ibang lugar, kabilang ang Cebu City, Bohol, Leyte, Ormoc City, Samar at Zamboanga City. Ang mga nasagip ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng MSSD Sulu at WCPC Mindanao Field Unit para sa dokumentasyon at suporta. Humantong din ang operasyon sa pagkakasamsam ng sari-saring mga ebidensya. Nasa kustodiya na ng CIDG PFU Sulu ang mga nasamsam na baril at bala, habang ang iligal na droga ay tinurn over na sa PIDEA Sulu para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Itinatampok ng matagumpay na pinagsamang operasyong ito ang dedikasyon at pakikipagtulungan ng mga ahensya ng gobyerno sa paglaban sa human trafficking at mga iligal na aktibidad. Ang PNP SAF at iba pang mga unit ay nananatiling nakatuon sa pagprotekta sa mga karapatan at kaligtasan ng mga individual at pagpuksa sa mga kriminal na sangkot sa mga karumal-dumal na aktibidad. Mula sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janine Dais Palasi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palasi. Samantala, isang notorious na riding in tandem at snatcher din ang tiklo sa walang humpay na police visibility ng mga tauhan ng Manila PNP. Kasama natin sa balitang yan si Corporal Sheena Marita po. Himas rehas ang dalawang armadong riding in tandem na kilabot na snatcher makaraang masukol ng mga nagpapatrulyang kapulisan ng Manila Police District sa kahabaan ng Vasquez at Nakpil Street, Ermita, Maynila. Dakong alas 6:30 ng umaga nang matimbog ng mga kapulisan ang riding in tandem na suspect na sina Chris Jefferson Sevilla E. Quindara, 24 na taong gulang at 17 anyos, kapwa residente ng Pasay City. Nahulihan ang dalawang suspect ng kalibre 45 baril at nakumpiska ang gamit na Yamaha NMAX na walang plaka ng masita ng patrolling team ng Remedios PCP. Ang dalawang suspect ay matagal na nilang inaabangan dahil ito ay notorious na tandem na walang habas na naghahablot ng mga gadgets at kagamitan ng mga namamasyal sa kanilang area of responsibility na ang particular target ay mga foreign nationals. Base na rin sa kanilang mga nauna pang mga backtracking, operation and investigation. Kasunod nito ay napag-alaman din na may kinabibilangan na grupo ang mga ito na umiikot sa area ng Malate, Pasay at Makati. Kasalukuyang ipinoproseso sa naturang presinto ang dalawang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition in relation to BP 881 Omnibus Election Code of the Philippines. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Sheena Marita po, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Tapu. Samantala, voluntaryong sumuko naman sa himpilan ng Midsaya PNP ang wanted person na may kasong qualified theft sa North Cotabato. Alamin yan sa ulat ni Patrolman Gio Batong Bakal.
Voluntaryong sumuko ang isang wanted person sa tanggapan ng Midseap Municipal Police Station matapos ang kanilang isinawang manhunt operation sa bahagi ng Barangay Poblasyon, Midseap, North Cotabato. Kinilala ang naarestong sospek bilang alias Butch, 33 taong gulang, isang call center agent at residente ng Barangay Bual Norte, Midseap, North Cotabato. Isinagawa ang nasabing operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang Magpet Municipal Police Station mula sa Barangay Intelligence Network ng Barangay Poblasyon na ang nasabing sospek ay namataan umano partikular sa nasabing lugar. Naaresto naman si Butch dahil sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng qualified theft na inisyu ng Regional Trial Court Branch 24 Midseap, North Cotabato. Ang sumukong wanted person ay kasalukuyang namamalagi sa custodial facility ng nasabing tanggapan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gio Batong Bakal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Samantala, kalaboso naman ng Caloocan PNP ang miyembro ng Tokwa Drug Group sa ikinasang bypass operation ng kanilang mga tauhan. Magbabalita dyan si Corporal Sheena Marie Tapu. Arestado ang isang lalaking suspect na kinilalang si Haris Gandawali, miyembro ng Tokwa Drug Group matapos magbenta ng shabu sa isang poster buyer na pulis sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Caloocan City Police Station. Nasamsam sa suspect ang 2 pakete ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng 68,000 pesos at na-recover din ang mga perang ginamit sa transaksyon. Sasampahan naman ng mga reklamo kaugnay ng paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 ang suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sheena Marie Tapu, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tapu. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorde Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.